Apat naman na leptospirosis death cases ang naitala ng Pangasinan PHO mula January hanggang August 7, 2023. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, inasahan na raw itong pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil na rin sa mga naranasang pagbaha, dulot nga ng kalamidad. Ito'y sa kabila ng mahigpit na paalala ng otoridad para maiwasan ang sakit. Apat na ang naitalang nasawi dahil sa leptospirosis sa Pangasinan mula Enero hanggang August 7, 2023. Base ito sa tala ng Pangasinan Provincial Health Office. Mula sila sa mga bayan ng Sison, Mingan, Manawag at Dagupan City. July 20 nang maitala ang pinakahuling death case, isang 44-year-old na tricycle driver mula sa Dagupan City. Pero naman po tayong mga pag-ulan noong August at saka itong halos whole month ng July. Kaya po may mga pagtaas po tayo ng cases. Dalawang estudyante ang nasawi sa sakit. Isang 13-year-old na lalaki mula sa Manawag, Pangasinan ang nasawi noong May 9. Tubong Umingan naman ang isa pang estudyante na 21-year-old na babae. Nasawi siya noong May 17. Isang 37-year-old na magsasaka ang nasawi mula Sison noong January 29. Ay maari po na nakuha po niya sa putik na nung siya po ay ang ating assumption ay pumunta sa kanyang pagsasaka. Mas nag-iingat daw si Mang Franco ngayon na may baha pa rin sa kanilang lugar upang makaiwas sa banta ng leptospirosis. Maghugas ng malinis na tubig. Yan. Tapos sa punasan para matuyo ang paa. Siyempre sakit yan nakakamatay. Nasa 5% ang itinaas ng kaso kumpara noong nakarang taon. Mula January 1 hanggang August 7, 2022, nasa 19 cases ang naitala at isa ang nasawi. Pero June, July, August of this year, 12 cases na itong naitalangan ng Pangasinan Provincial Health Office. Ganun na lamang itong paalala nila para maiwasan ang sakit. Lalo't meron pa rin mga baha sa mga low-lying areas dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman sa ating mga kababayan, paalala nga ng otoridad, sana'y magsuot ng bota kung lulusong sa baha. Kung hindi naman maiwasan, linisin ang paa, maghugas ng paa, sabunin pagkatapos nga lumusong. Paalala na rin ito sa mga magulang, maging mga guro na kasalukuyang nagsasagawa ng Brigada Eskwela. Chris. Maraming salamat, Joan Punsoy.